Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagtitipon na ginawa niya sa atin sa umagang ito. Bukod po sa ating pagpapasalamat sa pagsusugo niya sa ating mahal na ina sa Lourdes upang ipaabot sa atin ang kanyang pagkalinga, lalo na po sa mga may sakit. Ito rin po ay isang pagkakataon para ating mapasok ang isang napakahalagang misteryo na nararanasan natin sa pang-araw-araw na buhay, ang karamdaman. At sa gitna ng karamdaman, the mystery of sickness and illness, umuusbong din po ang misteryo ng ating pananampalataya, ang misteryo ng pagiging iisang simbahan. Mula pa po sa lumang tipan, sa ating narinig na unang pagbasa, makikita na po natin na ang karamdaman at ang pagbabanta ng kamatayan ay isang realidad na kapag dumapo sa atin ay nagpapalapit sa Diyos. Tatakbo ka sa Diyos. Tatakbo ka sa mga isinugo ng Diyos. At ganyan po ang ginawa rin ni Jesus sa Ebanghelyo. Hindi lamang siya ang nagpagaling sa mga may sakit, hindi lamang siya ang nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Ang kanyang mga alagad ay binigyan din niya ng pakikiisa sa kanyang misyon ng pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya naman hindi nakapagtataka na sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Santiago, ang sinaunang simbahan itinuloy ang itinuro ni Jesus, ang kanyang ginawa at kanyang inihabilin. Kaya sabi ni Santiago, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag ang presbitero, ang mga humalili sa mga apostoles upang sa pamamagitan ng panalangin, pagpapahid ng langis, ay mapatawad ang kasalanan at kung kalooban ng Diyos ay mapagaling ang may karamdaman. Sa unang-unang panahon pa po ng simbahan, ang pag-aalaga, pakikiisa sa mga may karamdaman ay bahagi na ng kanyang misyon. Minana kay Jesus na sugo ng Ama. Ibig ko lamang pong magbigay ng pansin sa isang bahagi ng misteryo ng karamdaman. Wala naman sigurong tao na hahangad ng karamdaman. Maliban na lamang siguro yung sa mga estudyante na ayaw pumasok. Kaya nagdarasal, sana trangkasuhin ako kasi malapit na ang exam. Nakakatawa pero kahapon may bata na nakausap akong ganyan. Mga balikbayan, paalis na sila ngayon. Sana raw magkasipon siya. Sana raw bulutongin siya para hindi siya makaalis. Kasi gusto pa niya magtuloy ang kanyang bakasyon. Pero yun po ay hindi talaga yung karamdaman ng gusto. Ang gusto po nun ay ang bakasyon. Pero nga, walang tao na likas na ang hahangarin ay sakit ng katawan at karamdaman. Pero dumarating. At kapag dumating ang karamdaman, ang isang karanasan po natin ay paghihiwalay. Kapag may karamdaman ka, ang daming ugnayan mo ang napuputol. Meron nga pong mga sakit
na dahil nakakahawa, ikaw ay ikukulong para hindi na kumalat ang mikrobyo. Merong mga sakit na kailangang i-hospital ka. Mapapalayo ka sa iyong pamilya. Mayroong mga sakit na no visitors allowed. Ikinulong ka na nga sa ospital, bawal pang bisitahin. At kahit naman ikaw ay nakaratay kasama ang iyong pamilya, kasama ang mga kaibigan na bumibisita, ang pakiramdam mo para kang nag-iisa. At kahit na ano pa ang sabihin nila, kumain ka, wala kang panlasa. Pati ang ugnayan mo sa pagkain, nawawala. Yung mga pagkain na dati ay maisip mo pa lang, kumukulo na ang tiyan mo at naglalaway ka na. Ngayon, kahit hindi isipin, nasa harapan mo na, wala pa rin. Parang ang layo-layo sa iyo. Meron nga po akong kakilala. Minsan daw naiisip niya sa umaga, parang gusto ko halayang ube. Magpapabili sa palengke. Pero kapag nandyan na, wala nang gana. Parang ayaw na niyang makita. At sumasama ang loob niya. Meron niya pong mga may sakit. Kusa na inilalayo ang sarili. Ayaw magpabisita. Ayaw na sila ay makita ng iba sa ganitong kalagayan. Marami pong aspeto ang karamdaman, pero ang isang nasa ugat ng karanasan ng mga may karamdaman ay ang pag-iisa. Para bagang sickness isolates you from people, from your work, from the routine of daily life, and from the many good things of life. At ang karamdaman na umuuwi sa kamatayan. Sa kamatayan, ang pananaw po ng Biblia, ito ang sukdulan ng pag-iisa. Kahit ang pinakamagagaling na doktor, kahit na ang nagmamahal sa iyo, sa oras ng kamatayan mo, wala na silang magagawa. Kaya takot tayong magkasakit. Takot tayong mamatay. Natatakot tayo doon sa pag-iisa. Pag-iisa na halos mawawala ka na. Kasi tayo ay nilalang para makapiling ang Diyos at ang kapwa. Nilalang tayo para makapiling ang mundo. Pero sa pag-iisa, nawawala rin tayo. At nakakatakot yun. Ayaw natin yun. Kaya po sa ganyang diwa, makikita natin ang kabutihan ng Diyos, lalo na ipinamalas kay Jesus at ngayon ay iniintrega sa simbahan. Sa paglapit ni Jesus sa mga may sakit, lalo na yung mga may sakit na dapat layuan. Halimbawa po, yung mga may ketong, leprosy. Yan ay dapat layuan. Yan ay hindi dapat lapitan. Anong ginawa ni Jesus? Siya pa ang lumapit at hinawakan.
Ano ang sinasabi ni Jesus? Sa inyong karamdaman, hindi kayo mag-iisa. Sa inyong karamdaman, hindi mapuputol ang ugnayan ninyo sa Diyos at sa inyong kapwa. At yan po ay isang bagong pananaw tungkol sa karamdaman. Kung ang karamdaman kinatatakutan dahil mag-iisa ako, mapapabayaan ako, iiwanan ako, binago ni Jesus. Ang karamdaman ang naging pagkakataon upang ang kamay ng Diyos ang siyang lumapit sa iyo, sa iyong pag-iisa. At ngayon po, inaanyayahan ng simbahan na ituloy ang ganitong panukala ni Jesus. Walang mag-iisa. Makakaramdam ka na sa iyong pagdurusa, meron kang mga kapatid na karamay at katuwang. Kaya po, mga kapatid, minsan sa ating pagtulong sa may sakit, parang ang iniisip natin, tayo ang tumutulad kay Jesus na pumunta sa mga may sakit. Tinutularan natin si Jesus. Tama po iyon. Pero meron pa hong ikalawa. Ang may sakit ang larawan ni Jesus na nag-aanyaya sa atin. Huwag niyong pababayaan, huwag niyong iiwanan ang aking mga minamahal. Para po sa mga may karamdaman, tanggapin po ninyo ang mga dumaramay sa inyo, nagpapagaling sa inyo bilang larawan ni Jesus. Pero kayo rin, mga may karamdaman, ay larawan ni Jesus na nagdusa. At kung papaano si Jesus ay nananawagan na magkaroon ng sambayanan na tutulad na Kanya, kayo rin, parang si Jesus, na nagtitipon ng mga tao sa diwa ng pag-iibigan, sa diwa ng pagdadamayan. Sa bandang huli po, wala namang tao na walang karamdaman. Lahat po tayo ay mayroong karamdaman. Lahat tayo nangangailangan sa Diyos at sa isa't isa. At lahat din po tayo sa ating pangangailangan ay larawan ni Kristo. Sana po sa araw na ito, ang simbahan hindi lamang sa pag-aaruga sa mga may sakit, kundi sa pag-aaruga sa marami pang nakakaranas ng sakit. Ang mga pamilya na nagkakawatak-watak, may sakit din silang pinagdaraanan. Mga kabataan na nalilito sa buhay at sa direksyon sa buhay, meron din silang sakit na nararamdaman sa kalooban. Ang mga babae na niloloko, binubugbog, sinasamantala, ang daming sakit sa kanilang isip at kalooban. Ang mga manggagawa na tinatrato ng masama at hindi nabibigyan ng karampatang sahod, ang dami rin nilang sugat, ang dami rin nilang sakit. Ang ating pong lipunan na hanggang ngayon naghahanap ng landas upang ang mga kawalan ng katarungan, kawalan ng katotohanan ay maibsan. Ang lipunan ito, marami ring sakit, maraming ding sugat. Ang atin pong kalikasan na hindi na parang litong-lito. Pebrero, dapat malamig-lamig pa. Pero eto tayo, pinapawisan na. Sa isang lugar,
3 feet ang snow sa ibang lugar, ni isang patak na tubig, wala. Pati ang kalikasan, sugatan. Ang sakit, napakarami pong mukha at napakaraming dinadapuan. Sana po, katulad ng pagkaantig ng ating puso kay Jesus na nasa kapatid nating may karamdaman, maantig din ang puso natin. Magmahal, dumamay, kumalinga sa napakarami pa na nangangailangan ng kapwa. Tayo po ay tumahimik sandali at tanggapin muli ang misyon na ibinibigay sa atin ni Jesus. Nalalapit, daramay, magmamahal sa mga may karamdaman upang walang makapagsabi, pinabayaan ako, nag-iisa ako,